Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kabayan, ay magsama-sama po tayo magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Katatapos lang po ng investigasyon po nito pong grupo na hindi po sakim sa kapangyarihan mga kababayan. At sa pangunguna po ng tinatawag na, na Bendalo at tinatawag din pong Mangkanor di umano ay ang nangyari po sa kanilang hearing na tinatawag daw pong Blue Ribbon Committee ay wala po tayong nakita na ito po ay sinasabing lulutasin at hahabulin ang korupsyon ng flood control. Ang nakita po natin mga kababayan kung paano po maging abogado at ipagtanggol nila ang mga sarili nila di umano. At syempre meron din po tayong hindi magandang nangyari. At nakakalungkot po, sana po nasa maayos na kalagayan po ang ating mga kababayan sa parting Mindanao. Dahil po nagkaroon po ng napakalakas na lindol na hindi bababa sa 7.8 magnitude mga kababayan. Napakalakas po, 7.8 na lindol. Ito po, unahin na po natin mga kababayan kung sino pa yung itinuturo na nakinabang sa maleta ay siya pa pong tumatayo na chairman na nag-iimbestiga daw. Unbelievable. Only in the Philippines. Pakinggan po natin sila. Senador ngayon, lahat sila 24. Sa sinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys kaugnay sa di umano'y milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira ng reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Sa sinagawang Yan po, mga kabayan. ilihitimong pagdinig, muling naungkat. Hinahanapan po nila ng resibo mga kababayan, dokumento. Meron po bang magnanakaw mga kababayan nakukuha ng resibo at dokumento? Nakaw nga. Pambihirang buhay yan. No? Ito pa po mga kababayan, ito naman po isang kapatid. Pinatamaan pa po yung kapwa senador niya na nagbabasa raw po ng salita ng Diyos. Ito po yung matinuring kapatid, mga kababayan, si Rapi Tulfo. Sino po sa tingin niyo yung Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan o papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may historyan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag sa sindikato.
So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Kaya sa ating mga kababayan, Po, mga mag-ingat kababayan. po tayo. Yan po ang nasa Senate Blue Ribbon na tinatawag nilang committee nila, mga kababayan. Ito pa po isa, ang NBI, si Matibag. Patay ka kay Matibag. Papatayin kita. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat alegasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po and we can submit the full report to the committee. Yan po mga kabayan, may konklusyon na po ang NBI at syempre po, napanood naman po natin kabuuan at meron daw po sila na testigo rin na sinasabi po na itong mga 18 na kargador ang tawag nila ay nasuhulan daw at nabayaran pero wala po doon yung tao na sinasabi magtuturo. Unbelievable. Yung magtuturo na sila ay binayaran. Unbelievable. Ito pa po mga kababayan. Ito, tingnan po natin konting kaganapan po. Yung napakalakas na lindol po mga kababayan. Dito po sa Davao po ito, sa Mindanao. Ito po sa Oriental, Davao Oriental. Isa pong eskwelahan habang nagpa-flag ceremony ay nakuhanan po nila ng video mga kababayan ng ating mga anak, mga kabataan. Ito po mga kababayan. Panoorin po natin. Bantay mo, anak. Bantay mo diyan, eh. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod. Mudilat, mudilat. Lingkod Nagiiyakan po lang. yung ating mga anak. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Dali, dali. Sana po ay nasa maayos po sana at wala po sana nasaktan at napahamak ng ating mga kababayan, lalo-lalo po ang ating mga anak na estudyante, mga kababayan. Nakakalungkot po sa grabe po na kahirapan ng ating bansa. Dinala po tayo sa sobrang kahirapan at korupsyon at politika po na mahigit 3 taon, mag-4 na taon na, ay nakakaranas pa po tayo ng ganito pong kalamidad sa sobrang hirap na po na pinagdadaanan natin. Sana po maingatan po kayo mga kababayan at ligtas po sana kayo dyan po sa parte ng Mindanao. Yan pong kuha na yan ay sa Mindanao, I think sa Davao, sa Davao region. I think ito ang lakas 7.8 mga kababayan. Napakalakas na lindol po ito. Kaya po, ingat-ingat po kayo at sana po ay nasa mapayapa at maayos po kay kalagayan. At sana sa buong Mindanao po sana. Siyempre po, ay yung pagtulong naman po sana ng gobyerno ay tulungan po sana ng gobyerno katulad po nito na alam naman po natin na napakahirap po pagka tayo po ay nalalagay sa mga kalamidad. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang nakakalungkot at nagkaroon po ng kalamidad na napakalakas na lindol sa parte po ng Mindanao. Excuse me po. Yan po mga kababayan, nakaganapan po at nakita naman po natin lahat ang hearing ng Senado sa pangunguna po na tinatawag na Bendalo at Mangkanor at talagang diniscredit nila at talagang yung mga sinatawag nila ngayon kasi tinatawag po natin mga ex-marine di ba? Pero sila po
mga kargador. 18 na kargador, mga kababayan. Wala pong naniwala halos sa kanila. Napakalit lang po ng porsyento na pinaniniwalaan nila dito po sa mga pinahayag ng tinatawag nilang 18 kargador, mga kababayan. Mas pinaniwalaan po nila ang findings ng NBI Director na si Matibag. Lahat po na sinabi ni Matibag dito po sa mga ex-marine at kung ano-ano, meron daw pong may mga kaso daw yung iba dyan, dinidiscredit nila talaga yung ating ex-soldiers ay hindi naman daw lahat ex-marine ayon kay Matibag dahil mahaba-haba rin po yung kanilang pagmi-meeting dun eh. Pero wala naman po tayo nakita ng mga iba maliban lang po sa ombudsman, diyan po sa NBI, may DOJ. Pero yung sinasabi nga po natin, kung sinasabi ni Mr. Bendalo at ni Mang Kanor di umano na mag-iimbestiga sila ng korupsyon, sino po ba inimbestigahan nila? Nasaan po ang mga sinasabing investigasyon ng korupsyon? Kung talagang ikaw ay naghahanap ng korupsyon, di sana nag-imbestiga ka rin dyan ng korupsyon para mas maganda, maraming ma-expose. I-expose mo lahat ang malawakang korupsyon. Hindi po ba? Hindi po yung ipinagtatanggol nyo po yung mga sarili nyo dahil kayo po'y pinangalanan. Tapos ngayon, itong mga kredibilidad, sinisiraan nyo ngayon ang kredibilidad nitong mga soldiers at kung ano-ano na po ang sinasabi nyo. Di po ba? Dinidiscredit nyo na agad at tinatawag nyo kargador. Kung hindi dahil dyan sa kargador na yan na tinatawag nyo 18 kargador, magkakamaleta po ba kayo ng limpak-limpak na kayamanan sa lapi na galing sa aming buwis? Sige nga. Hindi ba dapat magpasalamat pa nga kayo dyan sa sinasabi nyo mga kargador? Dahil kayo ang nadilibiran. Kayo ang yumaman. Nagkamal kayo ng isang damukal na pera ng taong bayan, samantalang yung tinatawag nyo kargador ay kargador pa rin. Hindi pa rin mayaman na katulad nyo. Kaya ang mahirap po sa ating bansa, mga kababayan, pagka po ordinaryong Pilipino, katulad po natin, wala ang tingin po sa atin ng mga naka-Amerikana at mga nakabarong, mga sinungaling. Wala po tayong karapatang magsabi ng katotohanan. Pagka po ang nasasangkot na mga tao na kilala, may posisyon sa gobyerno, naka-Amerikana, nakabarong, wala na po silang pagkakamali. At never po silang magkakamali at magkakaroon ng kasalanan katulad ng pagnanakaw. Lalong-lalo po kung ang tatayo na witness ay mahirap at tinatawag pang kargador. Kargador. Wala na po. Mahirap pong paniwalaan. Hindi paniniwalaan nila. Lalong-lalo po kung sila po ang pinangalanan. Ganun po katindi. Paano malulutas ang korupsyon sa ating bansa? Kung yung mismo na pinapangalanan, ay sila ang naghihiring. Kaya nga hindi na pinuntahan yan eh. Saan ka nakakita? Wala man lang delikadesa. Wala man lang delikadesa itong mga tao na ito. Sila yung pinatutukuyan na naka-receive ng isang damukal na maleta na galing sa ating buwis. Pero sila pa rin po ang tatayo na mga judge. Sila mga prosecutor. At sila na rin po ang depensa. Dahil didepensahan po nila sarili nila eh. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya ito po, bogus. Yung sinasabi po ni Tito Sodo, na sinasabi niyang bogus. Hindi po ba bogus ito? Di umano, mga kababayan. Katulad ni NBI Matibag. Si NBI Matibag, meron din pong issue. Yung asawa niya, ayon sa Cabral Files,
na pinalabas ni Congressman Libiste, kasama yung asawa niya. Yung kongresista na asawa niya ni Matibag, kasama po sa nakakuha ng insertion ng flood control. Hindi ba po may conflict of interest? Yung mismo NBI director, yung asawa niya, congresswoman, mga kababayan, ay nakakuha rin po ng malaking insertion. Hindi po ba? Bilyon! Ayon po yan sa Cabral Files. Mga kababayan, na hawak din po ni Congressman Libiste. Tapos nahandyan sila lahat, puro involved sa korupsyon ng flood control. Di ba? Ini-involve sila Soto, Lacson, di ba? Ang Tulpo. At marami pa sila dyan nalalabas. At dinidiscredit na po nila ang Marines na hindi pa po tapos ang investigasyon. Nakita nyo po kababaw. Ginagawa po tayong tanga, mga bobo at gago. Sinisiraan mo na agad yung reputasyon nung mga tinatawag mo kargador, nag-uumpisa pa lang ang investigasyon ng flood control sa kanila. Sila po yung kargador. Hindi pa po nakakausap at hindi pa po nagbibigay ng statement yung nag-uutos sa kargador para po magtugma. Magtugma yung talagang korupsyon. Inuutosan ng mga kargador, sino nag-uutos? Hindi pa nagsasalita yung mga nag-uutos. Kaya nga yun ang susunod. Hahanapin nila yan. Totoo ba yung sinasabi ng mga tinatawag nila na 18 kargador? Lalo-lalo na kung lalabas yung sinasabi na si Paul Estrada. Di ba? Yung sinasabi nila, si Mark Tiksay. Yung dalawa na sinasabi nila, yun ang kasama nila lagi. At yun ang may alam. At yun, kumpleto pati yung mga pinupuntahan nilang lugar, townhouse, bahay, condominium at kung ano-ano pa. At sila raw po nakikipag-usap doon mismo sa dideliveran ng maleta. Di po ba sila Mark Tiksay? Di ba sila Paul Estrada? Sila Tapos pagkatapos doon sa dalawa, sino pa po ang susunod? Si Saldico. Hindi po dapat tapusin agad ang investigasyon at siraan mo na agad ng 18 Marines na tinatawag nilang 18 kargador na meron silang mga amo. Bago dumating kay Saldico, meron pang pagdadaanan. Meron pa rin po silang kasama na tinatawag din po nila na boss, little boss nila, bago yung big boss na si Saldico. Hindi po ba? Pero pagdating po rito, wala na po. Wala na pong kredibilidad sa kanila itong 18 Marines na tinatawag nilang 18 kargador. Unbelievable. Pinapatay na po nila agad. Sinisiraan na nila sa publiko para mapalabas lang na lahat ng sinasabi ng 18 Marines na tinatawag nilang 18 kargadors ay wag na pong paniwalaan ng mga Pilipino dahil puro kasinungalingan. At dapat daw pong putulin na. Ayon po kay ang gusto mangyari dyan ni Erwin Tulfo, ang mag-imbestiga na lang daw po sana ang ombudsman. Ang ombudsman. Puputulin na po nila rito. Gusto na nila pong tapusin yata hanggang dito lang po sa tinatawag nilang 18 kargador. Ayaw na po nila mag-imbestiga pa ng mas marami. Dahil hindi pa po tapos kila Tiksay, kila Estrada, kay Paul Estrada, at wala pa po yung iba na dapat imbestigahan. Yung maglolo na Bersamin, yung dating sekretary Pangandaman. Hindi po ba? Marami pa Marami pa dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. At magtutugma-tugma dyan talaga ang pera kung saan po napunta, kung kani-kanino. Dahil ubod ng laki ang hinahanap. Trilyon at daan-daang milyon. Daan-daang bilyon hindi milyon. Bilyon at trilyon. Hindi po ba mga kababayan? Kaya kung ito lang pong mga tao na ito mag-iimbestiga, halatado mo na
na meron po silang pinagtatakpan. Sindikato. Di umano ang mga taong ito. Ginawa pong sindikato ang ating bansa ng mga taong ito, di umano. Nasakim, gahaman sa pera at kapangyarihan. Pinoproteksyonan na po nila ang isa't isa ngayon. Di po ba? Pinapatay na nila unti-unti. Di po ba? Una pa lang, isang hearing pa lang, kung ano-ano na po ang binibigay po nila para po ito pong mga sinatawag nila 18 na mga kargador, mga kababayan, ay hindi ka panipaniwala. At sila ang paniniwalaan natin. Sila, dahil sila'y naka-Amerikan at nakabarong at nagsasalita ng po, opo, Mr. Chair. Opo, Mr. Chair. Sinungaling po sila. Hindi po dapat sila paniwalaan, yung mga kargador na yan. May mga kasama nagpoproteksyon dyan, nagbabasa pa ng Bible, nagsasalita pa ng salita ng Diyos. Hindi dapat paniwalaan, Mr. Chair. Hindi pwedeng paniwalaan. Sila lang ang dapat paniwalaan, itong mga tao na yan, mga nakabarong, naka-Amerikana. Wala po dapat tayong isipin. Gusto nilang mangyari, tayong mga Pilipino, pag nakita po natin ang mga pagmumukha nila, sila Matibag, ang mga Tulfo brother, mga Soto, sila Lacson, si Hontiveros, di po ba? Sino pa? Si JB, nahandyan pa si Kiko. Paniwalaan natin sila. Matitino silang mga politiko. Dahil sila'y naka-Amerikan at nakabarong, never silang makagawa ng masama. Never silang magnakaw. Matitino. Lalo-lalo ang Tulfo brothers. Wala po silang bahid anomalya. Malilinis po ang mga tao na yan. Yan po ang gusto po yatang palabasin. Dahil po, pagka po meron tumutukoy at naglalakas loob na magsabi ng katotohanan dahil sa dami ng pera na pinagnanakaw nila. Pagka ikaw ay mahirap, hindi ka naka-Amerikan at nakabarong, sinungaling ka, mga kababayan. At napakalit ng pagtingin sa iyo ng mga tao na ito. At kung ano-ano pa na sinasabing kaso, isang damukal daw po na kaso, itong mga tinatawag nila na mga kargador. Ang tanong, sila kaya? Ano naman kaya ang kaso nila? Kasi hindi naman po natutulog ang Panginoon. Nakikita po ang ginagawa nila. Pati puso nila, bawat isa sa puso nila. Nakahayag po yan sa Diyos. Sa tingin nyo po, yung mga puso po ng mga senador na yan, malilinis? Lumilinis lang po yan. Dahil nakakampi nila lahat. Dahil nga sindikato. Di umano. Yan po mga kababayan. At syempre po, ingat-ingat po ang ating mga kababayan sa Mindanao. Lalo-lalo po sa mga naapektuhan po ng napakalakas na lindol, 7.8. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At dalangin po namin ang inyo pong kaligtasan. Ingat-ingat po kayo. At may awa po ang Panginoon. At tayo po itutulungan at makakaraos po. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa nakagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po at thank you rin po sa inyong lahat na nagbibigay po ng mga biyaya at tulong. Maraming salamat po. At magdasal po tayo mga kababayan, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na ang ating mga kababayan sa Mindanao na naapektuhan po ng napakalakas na lindol. Sana po ay maging maayos po sila. Maraming salamat po sa mga dasal niyo po mga kababayan. Thank you po. Paalam po muna. Bye-bye.